Para saan at para kanino ba ang mga kautusan ng Diyos? Sino ang dapat makinabang? Ano ang pakinabang na dapat ay makuha sa mga utos ng Diyos? Ito ang ating pag-aaralan, Made for Man. Salamat o Diyos dahil kayo'y nagpapatawad, nagpapalakas ng aming loob, nagbibigay ng ginhawa sa aming damdamin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Palakasin niyo po ang aming pananalig, pagalingin ang aming mga karamdaman ng katawan, ng isip, ng emosyon, at maghari kayo sa aming buhay. Ngayon, Panginoon, ang hiling namin, kayo po ang siyang mangaral. Gawin niyo pong tungtungan ang inyong lingkod, maitaas ang iyong pangalan, maihayagan ang iyong katuruan, ngunit kayo po ang magturo sa aming lahat. May your words be our food, our medicine, our strength. Lead us unto paths of righteousness and freedom. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Amen. Mark 2:23-24. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, "Look, why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Yung pong Sabbath, na ngayon ay katumbas ng araw na Sabado, na kung tutuusin ay basta ibig sabihin ay ikapitong araw, napakaraming bawal gawin ang mga Israelites. Yung pinakamagagaan na pwedeng gawin lang ang pinapayagang gawin nila, ni hindi sila pwede magluto o maglinis ng mga pinagkainan nila. Dapat yon before or after the Sabbath nila gagawin. Sa katunayan, ang katawan ng Panginoong Hesus, dahil ibinaba mula sa krus, magsisimula na yung Sabbath, hapon na, dumidilim na, kasama na yun sa Sabbath kinabukasan, ni hindi na nilinis ang kanyang katawan, dali-daling inilibing dahil bawal magtrabaho. Araw ng Sabbath, naglalakad ang Panginoon sa isang bukid na may mga nakatanim na pwede mong mapitas para kainin, at pumitas ng konti ang kanyang mga alagad. Hindi po ipinagbabawal ang pumitas kung kayo'y nakikiraan lang sa bukid ng may bukid, basta huwag lang abuso, huwag lang marami, dahil kasama rin sa kanilang mga kaugalian na magtira ng kaunting bunga para sa mga nagugutom na walang makain. So hindi yun ang issue. Hindi sila nagnakaw, hindi yun ang bawal. Ang pinuna ng mga Pharisees, bakit kayo kumakain, ba't kayo namimitas, Sabbath. So it was unlawful to do any work. The religious leaders had become so legalistic. They had become so formalistic and technical about the laws, to the point that they have become insensitive to human needs, feelings, and interest. And because they had become insensitive, they also became unkind, inhumane. Pag ang isang tao ay masyadong legalistic, laging by the rule, by the book, business is business policy, ang kasunod nun magiging insensitive and unkind. Para sa mga religious leaders noong panahon ng Panginoong Hesus, man exists for obedience to religious law. Ikaw ay nandyan para sumunod. Ang tanong nila sa Panginoong Hesus, bakit hinahayaan mo ang mga tagasunod mo na labagin ang batas ng Sabbath? Mark 2:25-26, he answered, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions." Ang sagot ni Jesus, tanong din, di nyo ba nabalitaan ang ginawa ni David nung araw? Na ang kanyang mga kasamahan at siya ay pumasok sa tahanan ng Diyos, sa tabernacle, at kinain nila yung mga banal na tinapay na nakahain doon sa altar na para lang sa mga pare. Yung mga pare nakadevelop ng sari-saring tradisyon na wala na sa mga original Ten Commandments. Isa doon, may mga banal na tinapay
Na siyempre, ang mga harina nun yung the best, ang timpla nun the best, offering yun ng mga tao na kunway inihahain sa Diyos, pero hindi mo kumakain ng Diyos ng tinapay, di ba? So matapos yun na ihain doon sa dambana, ang totoo, ang kakain nun yung mga pare. Bawal kainin ng sino mang nilalang na hindi pare ang mga tinapay na ito. In other words, David broke not only protocol, but also religious tradition. Because what they ate was reserved only for priests. By this time in Israel's history, the temple had become so powerful, so all-encompassing, and so prevalent that so many traditions and regulations had already been developed by the priests to benefit themselves. Naging special na tao na sila kesa sa mga karaniwang tao. Iba na ang kanilang mga kasuotan, iba na ang kanilang mga tinitirhan, iba na ang kanilang mga kinakain. Yung ginawa ni David, isang malaking paglabag yon. Pero the mere fact na binanggit ng Panginoon, ibig sabihin hindi na offend ang Panginoong Hesus sa ginawa ni David. Ibig sabihin hindi na offend ang Diyos sa langit na Ama ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin ang na-offend lang yung mga priests. Mga kapatid, hindi lahat ng nakaka-offend sa priesthood, sa pastor, sa religious leaders, nakaka-offend na nga sa Diyos. Dapat pinaghihiwalay yung dalawang yon. Pero pinalalabo yun ng religious leaders dahil kapakinabangan nila na nakakalito yon. Dahil madalas silang magtago sa likod ng Diyos para huwag pansinin, in fact, payagan ng mga tao maging ang kanilang mga bisyo. But Jesus' point was, people's needs should be before or above religious technicality, priestly prerogatives, or legalism, dogmatism, and sectarianism. Sa pag-ungkat ng Panginoon sa isang matagal nang nangyaring kaganapan, lalo lang niyang idiniin ang kanyang malinaw na turo na ang pinahahalagahan niya, at dahil siya ang Diyos na nagsakatawang tao, therefore ang pinapahalagahan din ng langit, yung ikabubuti ng tao, yung ikagagaan ng kanyang kalagayan, yung ikaluluwag ng kanyang dibdib, yung ikalalaya ng kanyang mga nakagapos na kamay. Hindi ang maging alipin, sunod-sunuran, kahit nagdurusa, kahit hirap na, dahil yun ang sabi ng religious leaders. Maraming religious regulations developed ng priests to benefit themselves and the religious system, the tabernacle, and then later on, the elaborate temple culture. Hindi naman laging may temple Later development din yan. Nung unang panahon, si Noah magtutumpok lang ng konting bato, magsusunog ng kanyang offering, yun na, ang worship. There was not even a priest. Ganun ang ginawa ng mga nauna, ng mga patriarchs. But as the religion of the Israelites developed and turned into a political system as well, so many oppressive regulations developed to benefit the priesthood, to benefit the temple, not necessarily to benefit God. What benefit can you give to God? God is the giver of everything. So beware of interpretations and applications of Scripture that oppress and exploit people for the sole benefit of religious leaders. Immediately, malinaw yung lesson na yan sa eksena na ating binasa. Pag-ingatan ang pagbabasa at pag-i-interpret at pag-a-apply ng mga verses na ang ending ay sobrang napapahirapan ng mga tao sa pakinabang ng mga religious leaders. Alam nyo ba na may nabalitaan akong isang sekta na pagka sila ay sumasamba, ang mga babae nakapikit, walang didilat, at nilalamutak ng kanilang leaders ang kanilang katawan, at hindi sila didilat, dahil ang doktrina nila, walang kikibo, Diyos ang hihipo. At nagpapahipo naman talaga yung mga iba. Ewan ko kung nagugustuhan na rin nila ang nagaganap. Pero meron.
Hindi ko palang personally na-verify, pero from reliable sources. Mayroong mga sobrang kumatas ng donasyon mula sa mga tao sa pagpapagawa ng bahay ng Diyos. Tapos pag nangyari, ang nakatira yung leader, di ba? Merong mga sobrang abusado mga leader na hindi ka pwedeng pumalag, hindi ka pwedeng magtanong because do not touch the Lord's anointed. Never mind that the Lord's anointed as a terminology referred to the kings of ancient Israel and to selected prophets, not to modern day leaders. Hindi ko mo leader ka ngayong mga panahon na ito, the Lord's anointed ka na. Yes, may mga anointed. At paano mo malalaman kung sino yung anointed? E di ko ano yung bunga ng ministry niya sa'yo. Tumatalab ba sa'yo? Lumalaya ka ba? Gumagaling? Lumuluwag? Napapabuti ang buhay mo? E di tumatalab sa'yo yung turo. Ibig sabihin, dumadaan sa kanya yung turo patungo sa'yo, anointed siya ng Diyos. Pero hindi ko mo may title na reverend o whatever, automatically anointed. Therefore, hindi lahat meron dapat shield nung do not touch the Lord's anointed. At napakarami ko nang nababalita ang na-exploit ng mga tao, hindi na makakibo kasi ayaw nilang banggain yung the Lord's anointed. Kasi ikinabitan ng leader sa katawan niya yung title, siya lang ang may imbento nun. The anointing of a leader will be known by the fruits of their ministry, not by their titles. So napakaraming abuses na nangyayari in the name of God. Kaya nga nung araw, we should save people from hell, di ba? Pero ngayon, you should also save people from the church, from the abuses of some churches. Mark 2:27 to 28, then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. This is one of Jesus' most important and strongest statements because it does not apply only to the Sabbath but to everything else. Sabi ni Lord, Sabbath, and in a broader sense, religious law, and even in a greater and broader sense, religion is to help and benefit people. Sabi niya, ibinigay at nilikha ang Sabat para sa ikabubuti ng tao, para sa kapakinabangan ng tao, hindi para pakinabangan ng Sabat ang tao. Dahil nung ibinigay yung law ng Sabat, walang day of rest ang mga trabahador. Ang mga slaves, 7 days a week nagtatrabaho. Kaya ang kausap ng Diyos nang nagbigay siya ng Sabat, mga amo, particularly mga lalaki. Sabi niya, on the day of the Sabbath, you will not work. Your manservant or maidservant or the animals within your keep will not work. Give them rest. So, ibinigay yung Sabbath law para sa kapakinabangan ng taong pagod na. Para siya magpahinga. Hindi ibinigay yung Sabbath para kahit hirap na hirap ka na, masunod mo lang yung Sabbath, basta sundin mo. Ikaw tuloy ang nahirapan, imbes guminhawa. Nabaligtad yung purpose ng law. Kaya may mga tao na kahit pa nga nalulunod na yung hayop nila, hindi nila sasagipin kasi Sabat. Nagugutom sila, hindi sila kakain, hindi sila magluluto kasi Sabat. Meron silang dapat gawin, ayaw nilang gawin kasi bawal. Ang nangyari ngayon, yung tao na ang naglilingkod sa Sabat, imbes yung totoong intensyon ng Diyos na paglingkuran ng Sabat ang ikabubuti ng tao. Ngayon, that is the letter of the law. Bawal magtrabaho because the spirit of the law is para ka makapagpahinga. But exactly, kung yung pagtatrabaho mo ang magbibigay sa ilang pahinga ng buti ng tao. Ngayon, that is the letter of the law. Bawal magtrabaho because the spirit of the law is para ka makapagpahinga. But exactly, kung yung pagtatrabaho mo ang magbibigay sa ilang pahinga, ng sarap, ng ginhawa, ba't ka naman pagbabawalan magtrabaho dahil lang sabing bawal magtrabaho? Dapat, ang ungkatin, bakit ba ibinigay? At malinaw ang sabi ni Lord,
ang ungkatin, bakit ba ibinigay? At malinaw ang sabi ni Lord, ang lahat ng religious law, kaya yan ibinigay sa ikabubuti ng tao. Pero kung ikasasama mo na ang pagsunod, nasasakal ka na, mamatay-matay ka na, hindi ka na nasasakal ka na, mamatay-matay ka na, hindi ka na nagiging maginhawa, nabaligtad ang purpose. So it is not people being sacrificed to benefit. Napakabilis at napakadaling binaluktot ng mga religious leaders sa kapakinabangan nila. Oversimplification. Napakabilis at napakadaling binaluktot ng mga religious leaders sa kapakinabangan nila. Oversimplification of spirituality, oversimplification of anything that God says could have very oppressive applications. Kaya dapat pinag-aaralang mabuti. But what is so important here about our Lord, our Savior, is that Jesus places the needs, the situation of people above religious. Ganon kabait, kabuti si Jesus. Ang pinahahalagahan niya yung ikabubuti ng tao, hindi yung basta blind obedience to regulations. Importante na ang tao ay ganon kabait, kabuti si Jesus. Ang pinahahalagahan niya yung ikabubuti ng tao, hindi yung basta blind obedience to regulations. Importante na ang tao ay makinabang sa relihiyon. Hindi siya ang pakinabangan. Makinabang sa relihiyon. Hindi siya ang pakinabangan ng relihiyon. Bagamat siyempre, para naman mag-function yung religion, dapat lahat may duty, may function. Hindi siya ang pakinabangan ng relihiyon. Bagamat siyempre, para naman mag-function yung religion, dapat lahat may duty, may function, but not to the point that you're already bleeding and still you are still expected to follow the letter of the law. Plug, no? Cling, cling, cling. Yung babaeng ito, pagka ninipis na bariyang, pinakamaliliit na barya ng kanilang lahi, na kasing nipis siguro ng ating Yung babaeng ito, pagka ninipis na bariyang, pinakamaliliit na barya ng kanilang lahi, na kasing nipis siguro ng ating pinipig, ang hinulog. Pero sabi ni Lord, alam nyo, ito ang biggest bigger ng church, biggest giver. Pero sabi ni Lord, alam nyo, ito ang biggest bigger ng church, biggest giver. Kasi yung iba, mayaman man, pero yung binibigay naman nila, barya lang compared sa kayamanan nilang natira, matapos sila magbigay. Pero yung babae yan, ibinigay ang biggest giver. Kasi yung iba, mayaman man, pero yung binibigay naman nila, barya lang compared sa kayamanan nilang natira, matapos sila magbigay. Pero yung babae yan, ibinigay ang lahat-lahat. So, sino ang biggest giver as far as God is concerned? Because God does not look at the biggest giver as far as God is concerned. Because God does not look at the number that you give. God looks at the number that was left after the biggest giver as far as God is concerned. Because God does not look at the number that you give. God looks at the number that was left after you gave. So ang point lang ni Jesus dito, inilagay niya sa lugar you gave. So ang point lang ni Jesus dito, inilagay niya sa lugar yung mayayabang na mayayaman ng church, akala mo sila na talaga ang nagbigay ng pinakamalaki, pero sabi niya, sa tingin ng langit, biggest gift you gave. So ang point lang ni Jesus dito, inilagay niya sa lugar yung mayayabang na mayayaman ng church, akala mo sila na talaga ang nagbigay ng pinakamalaki, pero sabi niya, sa tingin ng langit, biggest giver yung poor na yon. Pero hindi naman sinabi ni Lord na, so kayong mga poor, lahat ng lahat nyo, ihulog nyo dyan. Sinabi lang niya na para ilagay sa
ilagay sa tamang lugar yung pride ng mga mayayabang na givers. Hindi naman siyempre lahat ng malaki magbigay ay mayabang. Pero merong mga ilagay sa tamang lugar yung pride ng mga mayayabang na givers. Hindi naman siyempre lahat ng malaki magbigay ay mayabang. Pero merong mga tatamaan nung turo na yun ni Jesus. At siyempre, yung tatamaan, yun lang ang dapat umaray. At siyempre, yung tatamaan, yun lang ang dapat umaray. Pero ang point, hindi naman niya in-encourage na kahit na bakbakin mo na dyan sa baga mo yung ibibigay mo at sumuka ka ng dugo ibigay mo. Hindi yun ang... Pero ang point, hindi naman niya in-encourage na kahit na bakbakin mo na dyan sa baga mo yung ibibigay mo at sumuka ka ng dugo ibigay mo. Hindi yun ang lesson ng kwento na yon na madalas exploited ngayon para talagang ipaluwa sa iyo lahat ng kahuli-hulihan mong sentimo. Ang point lang ni Lord, huwag kayong magyabang kasi nakikita naman ni Lord kung paano talaga kayo magbigay because God looks at the heart. So give out of love and concern, paluwa sa iyo lahat ng kahuli-hulihan mong sentimo. Ang point lang ni Lord, huwag kayong magyabang kasi nakikita naman ni Lord kung paano talaga kayo magbigay because God looks at the heart. So give out of love and concern for the needs of the church, not out of technicality or fear. Hindi yung binabantayan ko sino nagbibigay, may mga ledger, may mga nire-resibuhan talaga lahat, not to keep good record for the accounting of the church, but to know who is not giving. Para ma-announce sa bulletin board kung sino mga hindi nagbibigay at oppressed ang mga tao. So apply the Jesus doctrine to obligations like church service, ministry above timely personal needs na gusto lagi ng mga religious leaders. Meron at oppressed ang mga tao. So apply the Jesus doctrine to obligations like church service, ministry above timely personal needs na gusto lagi ng mga religious leaders. Meron po mga nagtatanong sa akin sa Facebook, ang tagal na nilang walang trabaho, biglang magkaka-chance sila magtrabaho pero may trabaho ng linggo. Sasabihin ka nila ng leader, huwag mong tanggapin yan because Sunday is for the Lord. Every day is for the Lord. Wala ka nang trabaho, wala kang makain, pagbabawalan ka pa. Di dapat mag-offer yung church ng worship ng Webes, Miyerkules, Martes. Wala kang makain, pagbabawalan ka pa. Di dapat mag-offer yung church ng worship ng Webes, Miyerkules, Martes para yung magtatrabaho ng linggo, maka-worship at makapagtrabaho. Hindi yung bulag na pagsunod na Sunday is the day of the Lord. Sino may sabi nun? Inimbento lang ng simbahan. Worship at makapagtrabaho. Hindi yung bulag na pagsunod na Sunday is the day of the Lord. Sino may sabi nun? Inimbento lang ng simbahan yon. Every day is day of the Lord. Marami kasi mga leader, ang kailangan nila makitang puno lagi ang mga upuan, everybody is present, pampataba ng ego, na lahat nandyan, kahit nagdurusa at hindi na makakuha ng employment para lang maging present. Marami kasi mga leader, ang kailangan nila makitang puno lagi ang mga upuan, everybody is present, pampataba ng ego, na lahat nandyan, kahit nagdurusa at hindi na makakuha ng employment para lang maging present. At may mga nagtatanong pa sa akin mga estudyante, pag may special activities yung church, pinapa-absent sila sa school. Mas mahalaga daw ang church sa school. Well, siyempre, sa biglang tingin, pag sinabi mo, na lahat nandyan, kahit nagdurusa at hindi na makakuha ng employment para lang maging present. At may mga nagtatanong pa sa akin mga estudyante, pag may special activities yung church, pinapa-absent sila sa school. Mas mahalaga daw ang church sa school. Well, siyempre, sa biglang tingin, pag sinabi mo, ano mahalaga, church o school? Natural church. Pero ang point is, hindi ba naman pwedeng gumawa ng activities na hindi kailangang umabsent ang mga estudyante? Hindi mo pag-aaralin yung mga bata, naglaglagan o kaya na-kick out at pagka walang makuha magandang trabaho,
o kaya na-kick out at pagka walang makuha magandang trabaho, papakanin ba sila ng church? Dapat mabait ang church sa mga tao na hinahayaan silang mag-achieve, hayaan silang lumago, at hindi ko kompetensyahin ng church yung mga activities ng mga tao na nakakapagpalago sa kanilang professional life. Pwede namang sabay yan eh. Maganda lang dapat schedule. Pati sa mga family duties, merong hindi makadalaw sa kanyang magulang sa probinsyang may sakit kasi bawal umabsent sa choir. Dapat schedule. Pati sa mga family duties, merong hindi makadalaw sa kanyang magulang sa probinsyang may sakit kasi bawal umabsent sa choir. Bawal umabsent sa Sunday school. So mamatay ang mga kamag-anak mo, hayaan mo sila be in the church. At kahit may sakit na yung mga tao, hindi imbento ni Jesus. Yan ang imbento ng mga Pharisees. Jesus attaches great importance to ministry, but it wasn't a case. Imbento ni Jesus. Yan ang imbento ng mga Pharisees. Jesus attaches great importance to ministry, but it wasn't a case-to-case basis. Meron nga siyang pinalaya mula sa maraming nakatirang espiritong masama doon sa tao, at nung lumaya, gusto nang sumunod sa kanya at maglingkod, pinauwi niya yun eh. Masama doon sa tao, at nung lumaya, gusto nang sumunod sa kanya at maglingkod, pinauwi niya yun eh. Sabi sa Mark 5:19, but Jesus would not let him. Instead, he said, masama doon sa tao, at nung lumaya, gusto nang sumunod sa kanya at maglingkod, pinauwi niya yun eh. Sabi sa Mark 5:19, but Jesus would not let him. Instead, he said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how good He has been to you. Naisip din ng Panginoon, ang tagal na possessed itong taong ito, nakatira sa libingan, miss na siguro ng family. Pati siya, hindi nakakakain ng masarap, hindi nakakaligo. Sabi niya, umuwi ka. Hindi niya isinama agad at pinaglingkod. Pinauwi niya. At dapat gamitin ang God-given brain para malaman mo kung ano yung tamang paglilingkod, tamang pagbibigay, kalugod-lugod sa Diyos na hindi ka naman namamatay in the process dahil hindi ka gustong patayin ng Diyos. Hindi ka ganyan gustong paghirapin. Lugod sa Diyos na hindi ka naman namamatay in the process dahil hindi ka gustong patayin ng Diyos. Hindi ka ganyan gustong paghirapin. Sabi ni Lord, I came to bring life and for you to have it abundantly. Dapat laging incarnation of God. So siya ang dapat mangibabaw. Apply the Jesus doctrine above obligations like testimony, image, above urgent needs, above relief and rest, and above personal well-being. Yung image, incarnation of God. So siya ang dapat mangibabaw. Apply the Jesus doctrine above obligations like testimony, image, above urgent needs, above relief and rest, and above personal well-being. Yung image na yan, hindi yan pinroblema ni Jesus kahit kailan. Ang inuuna niya yung ikabubuti ng tao. Hindi niya inisip na masisira ang image niya, nakikipag-fellowship siya sa mga makasalanan, sa mga tax collectors. Ang inatupag ni Jesus, mahalin ang mga tao, never mind the image. Pero marami ngayon, puro image ang iniisip. Ang anak nilang dalaga, biglang magbubuntis ng walang asawa, sasabihin agad, paano na tayo? Ano sasabihin ng mga kapitbahay? Image ang iniisip. Hindi mo lang isiping, anak, anong nararamdaman mo? Nawinaan 2-3 ka ng boyfriend mo. Mahal na mahal mo, pati cellphone mo, ibinigay mo, tapos ginawa mo ng thesis. Kumukuha ka ng sandwich dito sa atin. Ibinibigay mo, tapos binuntis ka, tinakbuhan ka, kawawa ka naman, broken-hearted ka siguro. Ang lungkot-lungkot mo. Meron bang magulang na nagtanong mo, nagtatanong agad, paano tayo? Ano sasabihin ng mga tao? At lalong
hirap kung taga-church. Dahil ang sasabihin nila, anong mukha ang ipapakita natin sa church? Aba, kung wala kayong mukha na maipapakita sa church pagka kayo'y bigo, nada. Dahil ang sasabihin nila, anong mukha ang ipapakita natin sa church? Aba, kung wala kayong mukha na maipapakita sa church pagka kayo'y bigo, nadapa, sugatan, ba't pa kayo umaaten sa church na yon? Dapat dumarating ka, eto, hubot-hubad, duguan, may sakit, tulad nung man who was possessed by evil spirits. Pinagaling ni Jesus, minahal, tinanggap, at pinauwi. Anong mapapala? Dapat dumarating ka, eto, hubot-hubad, duguan, may sakit, tulad nung man who was possessed by evil spirits. Pinagaling ni Jesus, minahal, tinanggap, at pinauwi. Anong mapapala mo na ibibigay mo ang buhay mo sa isang church? Pag nagkasala ka, kailangan mo itago. Pag nagkamali ka, kailangan mo magbalat kayo. Kailangan mong ikubli ang mga kapintasan ninyong mag-anak. Kailangan mo mag-pretend at maging hypocrite para ka maging acceptable. At naglilingkod ka ng 20 taon, minsan kang nadapat nagkamali, sisipain ka at ititiwalag, ilalagay sa bulletin board ang iyong pangalan, tatawagin ka sa harap at mapapahiya ka. Bakit ka attend doon? Ba't di ka mag-isip? Hindi yun ang gusto ng Panginoon para sa mga tao. Kaya sa ating pagiging makadiyos, bagamat hindi tayo nangungonsinte ng mali, pero hindi din naman tayo nanghuhusga ng nagkakamali at kinukulang. Dapat may balance. At yung balance na yan is given by the Holy Spirit. Yung pagbabalanse between what is religiously correct to do now and what does our humanity require us to do so we could be kind and caring to people. Apply the Jesus doctrine to obligations like appearances. Apply the Jesus doctrine to obligations like appearances, grooming, outward looks, clothing, fashion. Hindi yan pinroblema kahit kailan ni Jesus. Well, it is good na pagpupunta tayo sa Bible study, pupunta tayo sa church service, you wear your decent clothes, you wear your presentable clothes para glorifying to God, para nakaka-inspire sa iba. Pero hindi naman yan required, lalo't kung iisa lang naman yung damit mo at basa, edi pwede ka magsuot ng iba. Hindi kailangang magdalawang loob ka sa pagpunta sa church dahil wala ka maisuot. Basta takpan mo lang yung katawan mo kahit kumot para hindi ka naman malaswa. Hindi yung hirap na hirap tayo sa pagsunod ng uniform, sa pagsunod ng ganito, pag na-oppress ka na. Sa atin nga po mga kapatid, kahit choir, pag sinabi natin, o sige, sunod ng uniform, sa pagsunod ng ganito, pag na-oppress ka na. Sa atin nga po mga kapatid, kahit choir, pag sinabi natin, o sige, shades of blue, nakikita nyo ba iba-ibang blue? Kasi hindi naman lahat merong the same shades of blue eh. So, medyo light blue yung iba, dark blue yung iba, sige na, makakanta ka sa Panginoon, mabuti. Huwag lang green kasi ibang-iba naman. Masyado ka mapapansin, magulo sa mata. Pero para ma-oppress ka na exact cut, exact like this, show business na eh. Dahil sa Diyos naman, pare-pareho lang lahat ng kulay. Sa Kanya naman galing yan. Kung tayo man ay nag-uniform, nagsusuot ng maayos, in consideration of others. At bakit may uniform, lalo choir? Para huwag kang lumutang, para huwag kang mapansin, para ang mapansin yung mensahe ng kanta. Yan lang ang purpose doon, para mapabuti ang pagsamba. Yan lang ang purpose doon, para mapabuti ang pagsamba ng iba. 1 Samuel 16:7, people judge others by what they look like.
But I judge people by what is in their hearts. Hindi naman lisensya yan mga kapatid na because your heart is good, kung ano na lang ang suot mo, bahala ka na. Kailangan meron ka rin pananagutan at malasakit sa iba na baka ma-offend naman kung mag-church kang nakabikini. But I judge people by what is in their hearts. Hindi naman lisensya yan mga kapatid na because your heart is good, kung ano na lang ang suot mo, bahala ka na. Kailangan meron ka rin pananagutan at malasakit sa iba na baka ma-offend naman kung mag-church kang nakabikini. O kaya hindi man ma-offend, sobrang magandahan sa'yo, naligalig sa'yo na napatuon ng pansin, imbes sa worship. So in consideration of others, you try to be decent, diba? As decent as possible. But when it's not possible today because of your circumstance, acceptable ang heart. Huwag tayo magpa-oppress. So apply the Jesus doctrine in obligations like diet, eating, food and drinks. Hindi na matapos-tapos ang usapan kung pwedeng kumain ng dinuguan ng mga Kristiyan. May puto ba o wala? May keso ba o wala ang puto? Eating, food and drinks. Hindi na matapos-tapos ang usapan kung pwedeng kumain ng dinuguan ng mga Kristiyan. May puto ba o wala? May keso ba o wala ang puto? Etc., etc., etc. Nung pang panahon ni Matusalem, topic na yan. Hanggang ngayon, topic pa rin. Wala na ba talagang ibang mas kabuluhang topic sa mundo kung hindi ko ano isasaksak natin sa ating mababagsik na sikmura? Matthew 15:11, the food that you put into your mouth doesn't make you unclean or unfit to worship God. The bad words that come out of your mouth are what make you unclean. Namalat na rin siguro sa Jesus kasasagot niyan. At ang linaw ng mga verses na nagsasabi niyan, kasi nung panahon din niya, malaking issue ang food. Kay Lord, walang issue yan. So niya ang pumapasok sa bibig nyo, lalabas din sa ibang bahagi na inyong katawan at hindi kayo napaparumi sa espiritu noon. Ang napaparumi sa inyo sa espiritu yung lumalabas sa salita sa inyong bibig. Yun ang bantayan nyo. It doesn't mean that all foods are clinically good to eat kasi meron naman talagang bad na kainin, may mga labas sa salita sa inyong bibig. Yun ang bantayan nyo. It doesn't mean that all foods are clinically good to eat kasi meron naman talagang bad na kainin, may mga masama sa katawan, pero hindi nadudumihan ng espiritu mo, yung katawan lang. So kung gusto mong pati katawan mo malinis, doon ka maging very watchful sa diet. But it has nothing to do with your spiritual holiness. It only has something to do with your hygiene or probably your physical health. Therefore, hindi dapat yun minamalaking issue sa religious discussions. Apply the Jesus doctrine on obligation to sectarianism, to membership, to denominationalism, na hindi ka lang kailangan Christian, kailangan hyphenated Christian, kailangan may adjective na word before you're being Christian. Kailangan member ka ng ganitong sekta, ng ganitong kongregasyon. John 10:16, Jesus says, I have other sheep that are not in this sheep pen. I must bring them together too. When they hear my voice, then there will be one flock of sheep and one shepherd. Si Jesus mismo, nagsasabi sa kanyang mga alagad na mga traditional Jews, meron pa ako mga kailangan may adjective na word before you're being Christian. Kailangan member ka ng ganitong sekta, ng ganitong kongregasyon. John 10:16, Jesus says, I have other sheep that are not in this sheep pen. I must bring them together too. When they hear my voice, then there will be one flock of sheep and one shepherd. So si Jesus mismo, nagsasabi sa kanyang mga alagad na mga traditional Jews,
Meron pa ako mga tupa na hindi naririto ngayon. Hindi nyo katulad. Kapatid nyo rin sila, there will only be one family. And when Jesus says they should be brought in, there will be one flock, one shepherd, it doesn't mean there will be a uniform flock and a uniform shepherd. One in unity. One in belief and worship to God. One in spirit. Hindi ibig sabihin one in practice, one in uniform, one in everything. The one there refers to spiritual unity. Because God is God of variety. Hindi naman iisa lang uri ng mananampalataya. Akala kasi ng mga alagad ni Jesus, exclusive sa kanila ang pagiging church. Sila lang ang may karapatan. Kaya nung may makita silang gumagawa ng mga... Akala kasi ng mga alagad ni Jesus, exclusive sa kanila ang pagiging church. Sila lang ang may karapatan. Kaya nung may makita silang gumagawa ng mga kababalaghan, kabutihan, pagpapagaling, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa ngalan ni Jesus na hindi nila member, sinaway nila. Anong reaksyon ng mga masasamang espiritu sa ngalan ni Jesus na hindi nila member, sinaway nila? Anong reaksyon ni Jesus? Luke 9:49-50. John said, Master, we saw a man using your name to force demons out of people. But we told him to stop because he isn't one of us. Sinaway nila. Anong reaksyon ni Jesus? Luke 9:49-50. John said, Master, we saw a man using your name to force demons out of people. But we told him to stop because he isn't one of us. Don't stop him, Jesus said. Anyone who isn't against you is for you. Nakita nyo ang ideya ni Lord sa mga sekta-sekta? Lord, may nakita po kaming gumagawa ng work natin na dapat tayo lang gumagawa. Lord, may nakita po kaming gumagawa ng work natin na dapat tayo lang gumagawa, exclusive lang sa atin. So sinaway namin, di namin sila kilala eh. Sabi ni Lord, huwag niyo sawayin. Sino man ang hindi sumasalungat sa inyo, kakampi nyo. So sino man ang nagtuturo na maniwala sa ating Ama? Lord, may nakita po kaming gumagawa ng work natin na dapat tayo lang gumagawa, exclusive lang sa atin. So sinaway namin, di namin sila kilala eh. Sabi ni Lord, huwag niyo sawayin. Sino man ang hindi sumasalungat sa inyo, kakampi nyo. So sino man ang nagtuturo na maniwala sa ating Amang Diyos sa langit, maligtas sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus, kakampi nyo yon. Kahit iba ang style, iba ang method. Hindi nyo yon kalaban. Ang kalaban nyo si Satanas. Hindi yung ibang mananampalataya na iba lang ang sekta. Makikita nyo naman na maraming Kristiyano ngayon, ang kinakalaban, kapwa Kristiyano, ang tinutulig sa kapwa mananampalataya. Makikita nyo naman na maraming Kristiyano ngayon, ang kinakalaban, kapwa Kristiyano, ang tinutulig sa kapwa mananampalataya. Pag-aaway-awayan yung Biblia, magsasaksakan, maglalaslasan ng bituka in front of the public. Nakakasira sa pangalan ng Diyos. Pagalingan, pahambugan, paramihan ng members. So on Jesus. That's why we must put Christ back to Christianity. Siya ang nawala. Ang liit-liit ng nakalaban, kapwa Kristiyano, ang tinutulig sa kapwa mananampalataya. Pag-aaway-awayan yung Biblia, magsasaksakan, maglalaslasan ng bituka in front of the public. Nakakasira sa pangalan ng Diyos. Pagalingan, pahambugan, paramihan ng members. So on Jesus. That's why we must put Christ back to Christianity. Siya ang nawala. Ang liit-liit ng space ng church kay Jesus. Most of the space is given to modern day Pharisees. So apply the Jesus doctrine to gender issues, especially to women in ministry issues. May nagtatanong pa, pwede po ba maglingkod ang mga babae? Bakit hindi? Tanong pa, pwede po ba maglingkod ang mga babae? Bakit hindi?
Yung mga conservative Israelites, ayaw nila. Pero hindi ganon si Jesus. So sino ba ang Savior natin? Sinong teacher natin? Sinong Son of God? Tanong pa, pwede po ba maglingkod ang mga babae? Bakit hindi? Yung mga conservative Israelites, ayaw nila. Pero hindi ganon si Jesus. So sino ba ang Savior natin? Sinong teacher natin? Sinong Son of God? Ang dami-daming babae sa ministry ni Jesus. In fact, lahat ng mga duwag ng mga lalaki niyang mga disciple nangawala, nagtakbuhan ng crucifixion eh. Sinong natira lang doon sa Kalbaryo? Puro babae. Kaya minarapat ng Panginoon nung siya bumangon mula sa kamatayan. May babae sa ministry ni Jesus. In fact, lahat ng mga duwag ng mga lalaki niyang mga disciple nangawala, nagtakbuhan ng crucifixion eh. Sinong natira lang doon sa Kalbaryo? Puro babae. Kaya minarapat ng Panginoon nung siya bumangon mula sa kamatayan. Babae ang unang nagkakita sa kanya at kinausap. Babae ang pinagsabi niya sa mga disciple niyang nagtatago. Bumangon na ako, sabi mo sa kanila. Tapos ngayon, minamaliit ng church ang role sa mga babae. Ginagaya natin yung mga Jews, yung mga Hebrew people noong unang panahon na walang ginawa si Jesus kundi tuligsain at ituwid. Kanino tayo susunod? Mark 15:40-41. Some women were looking on from a distance. They had come with Jesus to Jerusalem, all the way from Galilee, malayo yon. But even before this, they had been his followers and had helped him while he was in Galilee. Malaki ang role ng mga women sa church. Diminished John before Jesus. But Jesus gave a lot of space to women in his ministry. But the horrifying thing is, after Jesus, his church was ruled by leaders who again removed women from the view. Ibinalik nila sa tradisyon ng mga ancient priests of Israel. Maraming katuruan si Jesus na itinuwid niya ang mga kabaluktutan ng old religion of Israel. Pero nung si Jesus ay wala na sa lupa, ibinalik by leaders who again removed women from the view. Ibinalik nila sa tradisyon ng mga ancient priests of Israel. Maraming katuruan si Jesus na itinuwid niya ang mga kabaluktutan ng old religion of Israel, pero nung si Jesus ay wala na sa lupa, ibinalik ng Christian Church yung mga traditions na yon. Dapat suriin kung sinong dapat managot. The prohibitions on women in ministry did not come from Jesus. Some zealous teachers reacting to cultural and local issues did that for particular local churches. May magtatanong, Pastor, bakit may mga verses po sa New Testament binabawalan yung babae magsalita sa church? Sino ba yung binawalan? Nasa Corinthians po yun. Taga-Corinth ka ba? Yung mga babae kasi sa Corinth noon, magugulo. Ang dami nilang nililikhang alingas-ngas. Nagkaka-divide ang mga churches dahil sa kanila. Kaya sabi ni Paul, I forbid women to speak in church. Tapos sabi niya, kung may tanong kayo sa husband nyo, itanong nyo sa bahay. Kasi nung araw ang worship, magkahiwalay ang babae at lalaki. Yung mga misis naman, kaway ng kaway doon sa mister na malayo, tanong ng tanong. Nabunot mo ba electric fan? Naisara mo ba pinto? Kaya sabi ni Paul, kung may mga tanong kayo sa asawa nyo, itanong nyo sa bahay, wag dito. Nagugulo ang worship. Tapos naman tayo, babasahin natin yun. I-apply mo ngayon dito, hoy, bawal daw sa babae tanong sa asawa. Magkatabi lang naman, bakit mo pabawalan? Naiba na yung culture. At saka yung pagbabawal sa kanila, sinabi bang at lahat ng mananampalataya, sa lahat ng panahon, sa lahat. Tapos naman tayo, babasahin natin yun. I-apply mo ngayon dito, hoy, bawal daw sa babae magtanong sa asawa. Magkatabi lang naman, bakit mo pabawalan? Naiba na yung culture.
At saka yung pagbabawal sa kanila, sinabi bang at lahat ng mananampalataya, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, bawal. Dapat naman konting pag-iisip sa pag-i-interpret at pag-a-apply ng Bible. Dahil pag ganyan kayo mag-isip, gagawa na rin kayo ng sasakyang dagat dahil nung nabasa nyo, si Noah pinagawa ng ark. Dapat naman konting pag-iisip sa pag-i-interpret at pag-a-apply ng Bible. Dahil pag ganyan kayo mag-isip, gagawa na rin kayo ng sasakyang dagat dahil nung nabasa nyo, si Noah pinagawa ng ark. Gagawa ka rin. Binawalan yung mga babae sa Corinth na short hair. Kasi yung mga short hair doon, prostitutes. Ngayon, hindi naman prostitute sa Manila yung short hair. Babawalan mo dahil Christian. Kulang ng scholarship, kulang ng research. Hindi mo pwedeng i-apply yung verses na yun sa ibang lugar dahil Christian. Kulang ng scholarship, kulang ng research. Hindi mo pwedeng i-apply yung verses na yun sa ibang lugar kasi iba yung sitwasyon. Kawawa ang mga makikinig sa mga mangangaral na hindi nag-aral. Kasi kung ano-ano mga ipagbabawal, kung ano-ano mga ipagtututuro, nagagapos yung dapat ay malaya, sumisikip ang mundo mo, sumisikip ang yung dibdib na o-oppress ka. Ang malungkot sa lahat, hindi mo pwedeng i-apply yung verses na yun sa ibang lugar kasi iba yung sitwasyon. Kawawa ang mga makikinig sa mga mangangaral na hindi nag-aral. Kasi kung ano-ano mga ipagbabawal, kung ano-ano mga ipagtututuro, nagagapos yung dapat ay malaya, sumisikip ang mundo mo, sumisikip ang yung dibdib na o-oppress ka. Ang malungkot sa lahat, hindi naman yun gusto ng Diyos para sa'yo. So wala kang reward, akala mo may reward ka. Napapagalitan ka pa eh. Bakit ka doon nakinig? Sabihin sa'yo, Lord, hindi po ako kumain ng ganito. Hindi po ako nag-birthday party. Hindi po ako nagsuot ng ganito. Ba't di ka nagsuot? Reward ka. Napapagalitan ka pa eh. Bakit ka doon nakinig? Sabihin sa'yo, Lord, hindi po ako kumain ng ganito. Hindi po ako nag-birthday party. Hindi po ako nagsuot ng ganito. Ba't di ka nagsuot? Sino may sabi sa'yo? Yun pong leader namin, doon ka humingi ng premyo. Hindi ako may utos niyan. Kawawa. John 10:8-10. Alam niyo sabi ni Lord tungkol sa lahat ng teacher before Him, napansin niyo na ba ang verse na to ever? Kawawa. John 10:8-10. Alam niyo sabi ni Lord tungkol sa lahat ng teacher before Him, napansin niyo na ba ang verse na to ever? Everyone who came before me was a thief or a robber. Sining everyone? Every religious teacher. Who came before me was a thief or a robber. Sining everyone? Every religious teacher. I am the gate. All who come in through me will be saved. Mga kapatid, hindi lang saved from hell. Kasi pag nadinig natin yung word na saved, laging saved from hell. Saved from eternal punishment. No, you should also be saved from gate. All who come in through me will be saved. Mga kapatid, hindi lang saved from hell. Kasi pag nadinig natin yung word na saved, laging saved from hell. Saved from eternal punishment. No, you should also be saved from hell today. You must be saved from wrong teachings. You must be saved from unnecessary laws. You must be saved from abuse of religion. You must be saved from abuse of Pharisees. Maraming dapat tayong pagligtas, no? Dapat maligtas ka sa baluktot na doktrina na nagpapahirap sa buhay mo. Dapat maligtas ka sa sobrang pagtitiis na hindi naman hinihingi sa iyo ng Diyos. Sa sobrang no. Dapat maligtas ka sa baluktot na doktrina na nagpapahirap sa buhay mo. Dapat maligtas ka sa sobrang pagtitiis na hindi naman hinihingi sa iyo ng Diyos. Sa sobrang pagod na hindi naman niya inaasahang gagawin natin. Sabi niya, I am the gate.
All who come in through me will be saved. Through me, buhay mo. Dapat maligtas ka sa sobrang pagtitiis na hindi naman hinihingi sa iyo ng Diyos. Sa sobrang pagod na hindi naman niya inaasahang gagawin natin. Sabi niya, I am the gate. All who come in through me will be saved. Through me, they will come and go and find pasture. They will find food, refreshment, rest, security. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it. Security. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Ano ang konteksto at sinabi yan ni Jesus? Kaya galit na galit sa kanya yung mga religious leaders. Pero inyo sabi niya, everyone who came to me, magnanakaw. Ninakawan kayo ng saya. Ninakawan kayo ng ginhawa. Ninakawan kayo ng pera. Religious leaders, pero inyo sabi niya, everyone who came to me, magnanakaw. Ninakawan kayo ng saya. Ninakawan kayo ng ginhawa. Ninakawan kayo ng pera. Ninakawan kayo ng kalayaan. Lahat sila. Ako ang tanging daan. Kung hindi kayo sa akin, ninakawan kayo ng pera. Ninakawan kayo ng kalayaan. Lahat sila. Ako ang tanging daan. Kung hindi kayo sa akin dadaan, hindi kayo makakapunta sa Ama. Akala na naman natin langit. Yes, langit yon, pero may iba pang meaning yon. Kung hindi sa pamamaraan ni Jesus sa kanyang natin langit. Yes, langit yon, pero may iba pang meaning yon. Kung hindi sa pamamaraan ni Jesus sa kanyang way, sa kanyang method, sa kanyang system, you will never find the will of the Father for you. Because what you will get are only the will of the religious system for you, which is to use you, to abuse you, to manipulate you for the benefit of the institution. Yang mga sinasabi na yan ni Jesus na intindihan ng kanyang mga original hearers. Kaya para isang napakalaking himagsikan ang nangyari sa Israel, sunod sa kanya lahat ng tao kahit saan siya pumunta, ayaw nang pumunta sa temple, kaya agad-agad nagplano ang mga paring siya ipapatay. Dapat pansinin din ngayon yung original message ni Jesus. Sabi niya, I came that everyone would have life. So anong ibig niyang tukuyin? Wala kayong buhay. Dapat pansinin din ngayon yung original message ni Jesus. Sabi niya, I came that everyone would have life. So anong ibig niyang tukuyin? Wala kayong buhay. Hindi niyo alam ang buhay. Hindi niyo pa naranasan ang buhay kahit relihiyoso kayo. Kahit 5 beses kayo magdasal araw-araw. Kahit ang dami niyong festivals. May mga sabat kayo. At kahit sinasabi niyo pang, you are the chosen people of God. No, 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 no. You don't know life. I am life. And how will you find life? By knowing the teachings of Jesus and obeying them and applying them in your lives. Hindi nyo alam ang buhay, hindi nyo pa naranasan ang buhay kahit relihiyoso kayo. Kahit 5 beses kayo magdasal araw-araw. Kahit ang dami nyong festivals, may mga sabat kayo. At kahit sinasabi nyo pang, you are the chosen people of God. No, 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 no. You don't know life. I am life. And how will you find life? By knowing the teachings of Jesus and obeying them and applying them in your lives. At ang teaching niya, sabi niya, come to me all of you who are tired. Tired of what? Tired of religion, actually yun. Come to me all of you who are tired and heavy laden with the commandments, 10 commandments, 613 misvots na mga regulations. Tired of being controlled by the priesthood. So niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. For my yoke is easy compared to the yoke of the Pharisees. My burden is light compared to the burden that religion imposes on the people. And you will find rest for your souls. Yun ang pangako niya. So dapat ang tunay na pagsunod sa Diyos,
napapagod ka lang, siguro yung katawan mo, napapagod ka lang yung loob mo kung lumalayo ka sa gusto mo na pero mali na dapat